Hello mga idol! Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa inyo mga lods. Shoutout sa iyo Harold at sa asawa mo na si Elizabeth Lopez. Shoutout din sa iyo Lods Rainiel Servidad. What's up General Cabs? Watch out Lodi Kichong. At sa iyo din Lods MLBB player ng Quezon, mag-rank game ka na Lods. Salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol, ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yuseong. Sa pagpapatuloy, habang magkaharap ang dalawa ay sinabi ni Yuseong na mukhang marunong na din gumamit ng telepathy si Chorang. Ayon naman kay Chorang na mas higit pa dyan ang natutunan nito, pahabol pa nito na matagal din siyang naghintay para magkaharap sila. Ang tugon naman ng ating bida habang nakangiti na mukhang maraming teknik na ang natutunan ngayon ni Chorang. Natahimik saglit si Chorang at seryosong sinabi nito na sa pagkakataon na ito ay baka tuluyan na niya mapaslang ang ating bida. Ayon naman kay Yuseong na kung talaga bang kaya siya nito patayin, pahabol niya pa na baka ang mangyari ay matanggal pa ni Yuseong ang isa pang itlog na meron na lang si Chorang. Napatingin ng malalim si Chorang sa ating bida, ayon dito na hindi talaga mawawala ang pang-iinsulto ni Yuseong sa kanya. Ayon naman kay Yuseong na dapat ay masanay na ito, nagagalit na sinabi ni Chorang na hinding-hindi niya si Yuseong mapapatawad sa mga ginawa nito sa kanya. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na kung bakit siya hihingi na kapatawaran. Sa totoo lang ay dapat si Chorang daw ang humingi ng kapatawaran, kung sa tingin ba daw ni Chorang na nakalimutan na niya kung paano ni Chorang insultuhin ang mga kasamahan niya sa academy. Sa isip-isip ng ating bida ang hindi niya talaga makakalimutan ay ang mga nangyari noon sa dati niyang buhay, kaya alam niya na hindi niya din kayang patawarin si Chorang. Napapangiti na lang si Chorang sa mga katagang sinabi ni Yuseong. Ayon pa sa kanya na mukhang sa susunod nilang paghaharap ay kailangan na nila ibigay ang lahat ng meron sila laban. Kung tama ba daw siya ng mungkahi, pahabol pa nito na hihintayin niya ang araw na iyon. Nakangiti naman si Yuseong habang sinasabi na tama si Chorang. Sa susunod na laban nila ay doon na magkakaalamanan. Nagkaroon ng katahimikan ang dalawa habang nakatingin sa isa't isa, hanggang sa sabay na ang dalawa na tumalikod para pumasok sa kani-kanilang silid. Tuluyan ng naglalakad si Chorang habang nakangiti. Napansin naman ni Jong Myung ang kakaibang kinikilos ni Chorang. Sa isip-isip nito na kung totoo bang ngumiti si Chorang ngayon pa lang, sigurado siya na nakita niya na ngumiti ito. Tuluyan na din pumasok si Yuseong sa kwarto nito. Sa isip-isip ni Jong Myung na sa tingin niya ay nagkamali lang siya ng nakita. Sa kabilang banda sa loob ng silid nila Yuseong ay tinatanong siya ni Bong Deola kung hahayaan lang ba ni Yuseong ang mga kasamahan nila sa silid ng ganito. Nagtaka naman si Yuseong sa tinanong sa kanya nito. Tinuro ni Yuseong ang mga nakahandusay na kinalaban niya kung ito ba ang tinutukoy ni Bong Deola. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na sasabihin na lang nila na kung sakaling may mag-inspection sa silid nila na ang mga ito ay nadulas sa sahig sa kadahilan ng hindi pa sila pamilyar sa kwarto. Wala na lang masabi si Bong Deola sa mungkahi ni Yuseong. Ayon pa kay Yuseong na kung bakit kailangan pa ni Bong Deola na mag-alala sa mga ito, maliliit lang naman ang mga sugat nila, sasabihin niya na lang sa mga guro na hindi sinasadyang nadulas ang kamay nito papunta sa kanila. Ayon pa kay Yuseong na kung natatakot ba si Bong Deola na baka madulas din ang kamay niya papunta dito, natatakot na itinanggi naman ito ni Bong Deola. Tumatawa na sinasabihan ni Yuseong ito na niloloko niya lang ito, gusto niya lang mag-joke sa mga taong kaedad ni Bong Deola. Tinanong niya din ito kung paano nagawa ni Bong Deola makapunta sa higher institute ng napakabatang edad. Habang pinagmamasdan si Bong Deola ay sa isip-isip ni Yuseong na si Bong Deola siguro ang pinakabata na nakapasok sa higher institute, at ang mga stats nito ay sobrang mababa na kung tutuusin ay mas mababa pa ito kaysa sa mga normal na tao sa lungsod. Nagpasalamat si Bong Deola kay Yuseong. Nagtataka na tinanong ito ni Yuseong kung ano ang ibig sabihin ni Bong Deola. Nakangiti na sinabi nito na ikaw ay nagpapasalamat, ligtas Mr. Me. Naguguluhan naman si Yuseong sa mga sinabi ni Bong Deola. Sa isip-isip niya na isang kakaibang paraan ng pagsasalita ng lingwahe. Ayon naman kay Yuseong na baka ang gustong sabihin ni Bong Deola na masaya siya na niligtas siya ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na hindi na kailangan pa magpasalamat ni Bong Deola dahil wala naman siyang balak na makisama sa mga mayayabang na katulad nila Pyong Wide sa umpisa pa lang.
Tumatawa na sumang-ayon na lang si Bong Deola, sa isip-isip ni Yuseong na masyado siyang nag-aalala sa stats na meron si Bong Deola, masyado itong mababa kaya mahirap para sa kanya na hindi mapansin ito. Sa tingin din niya na hindi ito tulad ni Master Bongnam na kayang itago ang tunay na lakas nito, hindi na nakatiis ang ating bida kaya tinanong niya ito kung paano ito nakarating sa higher institute. Ayon naman kay Bong Deola na kung siya ba ang tinatanong ni Yuseong, medyo naiirita na si Yuseong na sinasabi na siya ang tinutukoy nito, kung paano ito nakarating dito dahil nakikita niya na may mahihina itong pangangatawan. Nakangiti na sinabi ni Bong Deola na Mr. Mi is a Pudeji. Nagtaka si Yuseong sa Pudeji na sinasabi nito, pinagpapawisan habang iniisip ni Yuseong kung ano ba ang Pudeji na sinasabi nito sa kanya. Masyado na siyang naguguluhan ngayon, nahihirapan din siya na makausap ito. Sana daw ay gamitin na lang ni Bong Deola ang lingwahe nito sapagkat mayroon naman siyang auto-translation. Subalit napagtanto ni Yuseong na hindi na muna importante iyon, sa ngayon ay sobrang pagod na siya, kung iisipin ay wala pa siyang matinong tulog simula pa nung kumuha siya ng Dragon Phoenix exam, sinabihan na niya si Bong Deola na matulog na din ito ng maaga sapagkat meron silang pagsusulit sa kakayahan bukas. Tumatawa na sinang-ayon na naman ito ni Bong Deola, habang papahiga ay hindi na lang alam ni Yuseong kung masyadong simple lang ba talaga mag-isip si Bong Deola o kaya inosente lang ito. Tuluyan ng humiga si Yuseong, sa isip-isip niya na matagal-tagal na din nung nakahiga siya sa isang kama, biglang may narinig si Yuseong kaya napalingon ito, nakita niya na dinadala ni Bong Deola silang lahat sa kanilang mga higaan kahit na matapos ang ginawa ng mga ito sa kanya. Para kay Yuseong ay hindi niya kayang gawin ang ginagawa ngayon ni Bong Deola, hindi na lang ito pinansin pa ni Yuseong. Alam niya na umpisa pa lang ito, sa buong paglalakbay niya dito ay iniisip niya na kailangan niyang magtapos sa higher institute bilang isang top disciple, at habang ginagawa iyon, ay nanakawin niya ang lahat ng miracle phenomenons ng traidor na Five Monkey, at si Pyongwide ang una niyang naging target. Kaya ito na din ang oras para sa pangalawang target, at para doon, ay kailangan niyang galingan sa pagsusulit bukas para makapunta siya sa klase na ninanais niya. Napapangiti na lang si Yuseong habang iniisip na paanong nagawa ng isang tulad niya na makarating na sa ganitong kalayo. Kailangan niyang i-congratulate ang sarili niya. Sa wakas ay nakapasok na siya sa Higher Institute of Murem. Sa kalaliman ng gabi ay may dalawang tao na nag-uusap sa taas ng bubong. Sinabi ni Murem Highlord na mukhang nakapunta na si Yuseong sa silid nito. Ayon naman kay Master Bongnam na sigurado siya na nakikipaglaban na naman si Yuseong tulad ng pagkakakilala niya rito. Ang tugon naman ni Murem Highlord na sa tingin niya na tinapos na agad ni Yuseong ang laban niya at humiga na para matulog. Tumatawa habang sinasabi ni Master Bongnam na hindi ba daw naiisip ni Murem Highlord na masyado na niyang nabibigyan ng maraming atensyon si Yuseong bilang isang Murem Highlord. Tumatawa naman na sinabi ni Murem Highlord na dapat ay sa sarili ni Master Bongnam ito sabihin ang kataga na iyon sapagkat bilang isang chancellor ay masyado din ito binibigyan ng maraming atensyon si Yuseong at isa pa ay dati din itong Murem Highlord. Mapang-asar naman na sinabi ni Master Bongnam na hindi na siya ngayon Murem Highlord at ang kasalukuyan na Murem Highlord na ay ito, kaya hindi dapat maging pabor lang sa isang Daisy Polo si Murem Highlord. Tumatawa na sinasang-ayon na niya ang mungkahi ni Master Bongnam, kaya bibigyan na rin niya ng pansin ang lahat ng Daisy Polo ng kanilang institute. Ayon kay Master Bongnam na magaling talaga si Murem Highlord sa pagsasalita. Sinabi ni Murem Highlord na naaalala niya pa ang mga sinabi noon ni Master Bongnam sa kanya, na bilang isang Murem Highlord ay dapat magsalita hanggang sa langit, makinig sa lupain at bantayan ang alliance. Tumatawa na sinasabi ni Master Bongnam na kung talaga bang sinabi niya ang mga katagang iyon, masyado daw nakakahiya. Ayon naman kay Murem Highlord na napakaraming naituro sa kanya si Master Bongnam, seryosong tinanong naman ni Master Bongnam ito kung paano naman ang tungkol kay Gandewo. Ayon naman kay Murem Highlord na nagawa niyang pigilan ang tangkang pagpapatalsik nito kay Yuseong, subalit alam niya na ang mga mata nito ay palagi nang nakatingin kay Yuseong. Sigurado din siya na sa ngayon ay nagpadala na ito ng isang tao na iimbestigahan si Yuseong.
Ayon naman kay Master Bongnam na sigurado siya na mas lalo pang manggugulo ito kapag opisyal na siyang maging chancellor, hindi din siya makapaniwala na ang isang tulad ni Gandewo na walang utak ay naging opisyales ng Meriam Alliance simula nang umalis siya. Nahihiya naman na humihingi ng pasensya si Meriam Highlord. Ayon naman kay Master Bongnam na alam niya na walang magagawa si Meriam Highlord sapagkat ang 9 sects ang tumutulong kay Gandewo. Alam ni Master Bongnam na mabubulabog ang institute kapag siya na ang maging bagong chancellor. Bahagyang natahimik si Meriam Highlord sa narinig niya. Sinabi nito na kailangan na nilang mas maunang kumilos. Napatanong si Master Bongnam kung ano ang ibig sabihin ni Meriam Highlord. Ayon kay Meriam Highlord na bukas na gaganapin ang pagsusuri sa kakayahan, bakit hindi nila pabilisin ang lahat since alam naman nila na guguluhin sila ng kabilang partido. Kailangan ni Master Bongnam mag-participate sa pagsusulit na gaganapin. Nagulat si Master Bongnam sa minungkahi ni Meriam Highlord. Ayon dito na ang ibig sabihin ba ay lalagpasan na nila ang seremonya ng inaugurasyon. Sinabi ni Meriam Highlord na magiging bahagi si Master Bongnam sa pagsusulit bilang isang espesyal na panauhin. Nagtaka si Master Bongnam na magiging espesyal na panauhin ito. Ayon pa sa kanya na kung ang ibig sabihin ba daw ay gusto din ni Meriam Highlord na maging bahagi ng pagsusulit bilang espesyal na panauhin din. Ayon naman kay Meriam Highlord na ang pagsusulit sa kakayahan ay ginaganap sa institusyon niya, habang siya ay nabibigyan lang ng mga papel ng evaluation. Kaya ito ang rason kung bakit hindi pa siya nagdedesisyon patungkol sa kukunin niyang Daisy Polo. Ayon pa sa kanya na paano siya makakapagdesisyon kung sinong Daisy Polo ang kukunin nito kung ang natatanggap niya lang ay mga papel patungkol sa evaluation. Balak niya rin na sirain na ang tradisyon na iyon kasabay ng pagpapakilala sa lahat ng bagong chancellor. Matagal na din siyang nakasubaybay sa maraming batang mandirigma ng Junguan. Sila ang gusto niyang makita, malaman ang kakayahan nila sa pagsusulit, at gusto niyang piliin sa lahat ng mga bagong Daisy Polo ngayong taon, kaya kailangan niyang umattend at makita mismo ito sa sarili niyang mga mata. Kinaumagahan ay maririnig natin ang pagtunog ng alarm. Napamulat na si Yuseong dahil sa 6 ng alarm na narinig niya. Ayon sa kanya na mukhang alas 9 na ng umaga, bumaga na ang ating bida at sa tingin niya na sa sobrang pagod niya ay napasarap ang tulog nito. Buti na lang ay hindi pa nag-uumpisa ang mga akademikong schedule. Alam niya na ngayon ang umpisa ng pagsusulit sa kakayahan. Ayon pa dito na siguro naman siya na mas mauuna muna ang mga taga-Gap Chamber of the House of Heaven na sisilang sa pagsusulit, kaya mamaya-maya pa siya sisilang. Ang pagkatanggap niya sa institute ay hindi nagbago sa kanya para gawin ang pang-araw-araw na gawain. Inuumpisahan nito ang araw niya sa pamamagitan ng pagmi-meditate para mapahusay ang kanyang inner key. Araw-araw na niya itong ginagawa simula pa ng taglamig gamit ang martial arts, key transference technique na level 3. Ang progreso ng kakayahan niya ay napakabilis, maaari niyang maabot ang level 4 sa loob ng ilang araw kung hindi ulit siya ma-stuck sa 99%, ngunit ang agility ni Yuseong ay naging medyo mababa kaysa sa strength at vitality na meron siya ngayon. Masyado niyang napataas ng husto ang strength at vitality niya sa nagdaang mga buwan, kaya ngayon ay dapat ang agility naman niya ang mapataas nito. Pati na rin pagdating sa key ay dapat mapataas niya din ito. Buti na lang ay meron siyang key transference technique. Nakikita nitong unti-unting tumataas ang level niya dahil dito. Kailangan niya maging mas matyaga. Kailangan niyang gawin ay ang mabagal at matatag na pag-unlad. Ang lahat ng kalaban na nakaharap niya ay meron mas mataas na ki kaysa sa kanya. Ang wasto at mahusay na paggamit ng ki ay mas importante kasya sa dami ng meron ito sa isang laban. Kahit na sabihin pa na mas nakakalamang ang mandirigma na may mas maraming ki ay hindi nito ginagarantiyahan ang tagumpay laban sa isang mas mahinang kalaban. Kahapon ay natalo sa kanya si Pyongwide kahit na mas mataas ang ki level nito kaysa sa kanya. Napansin ni Yuseong na natutulog pa din sila Pyongwide. Lahat ng pinabagsak niya ay patuloy pa din natutulog. Tinignan nito kung siya palang ba ang nagigising sa silid nila. Subalit biglang sumulpot si Bongde-ala at tinanong ang ating bida kung gising na ito. Sa isip-isip ni Yuseong na nakita na naman ito na gising na siya. Sinang-ayon na lang ito ni Yuseong.
Tinanong niya rin ito kung okay lang ba ito, kung titignan ay mas malala ang pinsala nito kaysa sa iba. Tumatawa na sinasabi ni Bongde-ala na okay lang siya, natatahimik na lang si Yuseong habang pinagmamasdan ang pinsala na meron ito, hindi siya makapaniwala na nagagawa pa din ni Bongde-ala na ngumiti samantalang makikita sa hitsura nito na namamaga pa dahil sa pambubugbog sa kanya kahapon, nahihirapan siyang intindihin ang isang tulad ni Bongde-ala na may kakaibang personalidad, isang optimistikong tao na palaging nakangiti sa kabila ng hirap ng pinagdadaanan nito, hindi siya nagagalit sa mga taong ganito, sapagkat sila ang mga taong mababait at may gininto ang puso. Nagpakilala si Yuseong dito at sinabi niya na siya si Yuseong Dan, kahit pakilalanan niya ito dahil sa third eye na meron siya ay mas gusto niya pa din na makilala ito, masaya naman na sinabi nito na siya si Bongde-ala. Tinanong naman ni Yuseong kung taga saan ito, ayon naman kay Bongde-ala na nanggaling siya sa Namman region. Tinanong ni Yuseong kung saan banda sa Namman ito, subalit ngumiti na lang si Bongde-ala at hindi na tumugon pa. Napansin naman ni Yuseong ito, kaya sinabi na lang nito na naiintindihan niya na kung ayaw man sabihin ni Bongde-ala ang patungkol dito, tinanong na lang ni Yuseong ito kung kumain na ba ng almusal si Bongde-ala. Niyaya na ni Yuseong ito para kumain sapagkat alas 9 na ng umaga, nagulat naman si Bongde-ala sa pagyaya sa kanya ni Yuseong, at masaya itong sumang ayon sa ating bida, sa isip-isip ni Yuseong na natutuwa siya na makahanap ng roommate subalit medyo nahihirapan lang siya intindihin ito at palaging may please ang huling salita. Sa labas ng silid nila Yuseong ay naglalakad na ang dalawa para pumunta sa kantin para kumain, namamangha si Bongde-ala sa nakikita niya sa paligid. Tinanong ni Bongde-ala ang ating bida kung tama ba ang dinadaanan nila, nakangiti naman na sinang-ayonan ito ni Yuseong. Ayon kay Bongde-ala na kung paano naman nalaman ni Yuseong ang tamang daan, ang tugon naman ni Yuseong na sa kadahilanan na nakapunta na siya dati dito, sa isip-isip ni Yuseong habang tinitignan ang paligid na naaalala niya ang mga lugar dito sapagkat sa dati niyang buhay ay matagal-tagal din siyang nagtrabaho dito sa Alliance, pati na din nung araw na nagkaroon sila ng field trip, biglang may umakbay kay Yuseong na kinagulat niya. Ayon dito na nakapunta na pala si Yuseong sa lugar na ito, si Giho pala ang umakbay sa kanya. Ayon pa kay Giho na kung kailan naman si Yuseong na pumunta dito sa Alliance, kung pumunta ba daw si Yuseong sa Alliance kaysa pumunta sa Henam noong taglamig. Ayon naman kay Yuseong na masaya siyang makita ulit si Giho, subalit naiinis naman si Giho habang sinasabi na kung bakit hindi man lang daw sila dinalawan ni Yuseong sa buong buwan ng taglamig. Nagtataka si Yuseong kung bakit ang tinutukoy ni Giho ay sila, subalit bigla naman nagsalita si Soso at sinabi na sila nga, dahil silang dalawa ang hindi dinalaw ni Yuseong. Masayang babatiin na sana ni Yuseong si Soso subalit bigla siyang napahinto, sa kadahilanan na nakita ni Yuseong na sobrang ganda na ni Soso. Ayon naman kay Soso na kung naging maayos ba ang paglalakbay ni Yuseong papunta sa Henam, hindi na lang makasagot si Yuseong dahil sa pamumula ng mukha nito nang makita kung gaano nakaganda si Soso. Naiinis naman na sinabi ni Soso na kung nakalimutan na ba daw ni Yuseong ang magsalita, kaya mas lumapit pa ito sa kanya at pinagmamasdan si Yuseong kung bakit hindi na ito nakakapagsalita. Samantalang ang ating bida ay napapalunok na lang ng laway habang namumula ang mukha nito. Ayon pa kay Soso na kung may problema ba daw si Yuseong, sapagkat ang buong mukha nito ay namumula, hindi na lang si Yuseong makatingin sa mata ni Soso. Nahihiya na tinuturo ni Yuseong ang mukha ni Soso. Ayon naman kay Soso na kung may problema ba daw sa mukha niya, nakalimutan pa naman daw nito magdala ng salamin. Ayon naman kay Yuseong na kung nagparetoke o nagparejuvenate ba daw si Soso. Nagagalit naman si Soso sa mga sinabi ni Yuseong, patuloy naman na pinipigilan ni Giho ito. Sa isip-isip ni Yuseong na muntik na niya makalimutan na si Soso nga pala ang pinakamagandang mandirigma ng magulong pakseye noon sa dati niyang buhay. Ayon naman kay Giho na kumalma lang muna si Soso sapagkat ngayon na lang ulit nila nakita si Yuseong. Naiinis naman habang sinasabi ni Soso na paano siya kakalma pagkatapos na tanungin siya ni Yuseong kung nagparetoke ba siya o nagpaayos ng muka sa muli nilang pagkikita. Naiinis na kinakalma na ni Soso ang sarili
niya. Sa isip-isip naman ni Yuseong na hindi pa katagalan noong huli nilang pagkikita subalit paano si Soso gumanda ng husto, at kilala na niya si Soso ng matagal subalit namamangha pa rin siya sa ganda nito kaya paano na lang ang iba pang disipolo na ngayon lang siya makikita. Sa ngayon ay napansin na ni Yuseong na ang lahat ng kalalakihan ay nakatingin na kay Soso, kahit na ang isang katulad ni Bong De-ala ay nawawala na sa sarili niya sa sobrang ganda ni Soso. Kaya hinampes ni Yuseong ito para bumalik sa kitauhan nito. Naiinis na lang si Yuseong sapagkat isa na lang ang paraan para makaalis sila sa sitwasyon na meron sila ngayon, kaya hinuhubad nito ang uniforme niya, sabay lagay nito sa ulo ni Soso na pinagtaka naman ni Soso ang ginagawa ni Yuseong. Napapatanong na lang si Soso kung ano ba ang ginagawa ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na kailangan nilang gawin ito kung gusto ni Soso magkaroon ng tahimik na umaga para makakain ng umagon. Nagtataka naman si Soso sa sinasabi ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na ang ibig niyang sabihin na, subalit hindi na niya natapos ang sasabihan pa sapagkat nang makita niya lalo ang kagandahan ni Soso ay biglang tumitibok ng mabilis ang puso niya. Nawawala na rin sa sarili si Yuseong, nauutal na rin siya magsalita, hindi niya alam kung bakit tumitibok ng mabilis ang puso niya. Biglang inakbayan ni Giho ang dalawa. Ayon pa sa kanya na ipagpaliban na lang muna ang pag-aaway ng dalawang magkasintahan, kailangan na muna nilang magpatuloy maglakad para kumain, sapagkat wala nang laman ang tiyan niya sa sobrang gutom. Pinagpapawisan si Yuseong nang marinig ang sinabi ni Giho na away magkasintahan. Habang namumula ang muka ay tinatanong niya si Giho kung ano ba ang mga pinagsasabi nito. Ayon naman kay Soso na kung gusto ba daw ni Giho ang mabugbog niya. Nagpatuloy na ang apat sa paglalakad papunta sa kantin habang ang tatlo naman ay patuloy din na nag-aaway. Sa kabilang banda sa Sikdorek, ito ang ipinangalan sa pangunahing kainan ng institute. Ang mga restaurant dito ay nagbebenta ng kahit anong mga pagkain na nanggaling sa Jungwon. Nakarating na ang apat sa loob ng kantin, napansin ni Giho na walang katao-tao ang lugar na ito. Ayon naman kay Yuseong na sa kadahilanan na halos tapos na ang oras para sa umagon, napansin nila Yuseong na naglilinis na ang mga waiter at ang mga tagaluto naman ay naghahanda na para sa pagkain sa tanghalian. Ayon naman kay Soso na mukhang magugutom sila ngayon, sinilip naman ni Giho ang ibang pagkain na nasa lamesa at napansin niya na puro mga gulay at tubig na lang ang nandito. Ayon naman kay Yuseong na dapat ay inaga nila Soso at Giho ang pagpunta sa kantin para hindi sana sila nagugutom. Nadidismaya habang sinasabi ni Giho na kasalanan lahat ni Yuseong ito. Ayon naman kay Yuseong na kung paano naman niya naging kasalanan ito, sinabi naman ni Soso na hinintay nila si Yuseong para sabay-sabay na sila kumain. Naantig naman ang puso ni Yuseong sa narinig niyang dahilan. Sa isip-isip niya na mukhang maganda ang pagpapalaki niya sa mga bata na ito. Naiinis naman na sinasabi ni Soso na sobrang nagugutom na siya. Hindi pa naman daw siya nakakain kahapon dahil sa entrance ceremony nila. Ayon naman kay Yuseong na pwede naman sila kumain ng gulay na nasa lamesa ngayon. Subalit sinabi lang ni Giho na mas gugustuhan niya pa ang magutom kaysa kumain ng gulay. Pahabol pa nito na sana ay mayroon man lang na natitira pang kanin kahit konti. Biglang may nakakuha ng pansin ni Giho, tinuro niya ang isang lamesa at sinasabing napakarami pang pagkain ang nanduroon. Habang pinagmamasdan ang mga pagkain ay sinabi nito na mukhang tinipon-tipon ang lahat ng mga tirang pagkain at inilagay sa isang lamesa. Biglang nagtaka si Yuseong nang makita na may 15th na plato at may mga pagkain na din ito. Nilapitan na ni Giho ang pagkain at nagpapasalamat siya sapagkat ang sa tingin niya na nilagay talaga ang mga pagkain na ito para sa nga disipolo na mahuhuling makarating sa kainan. Biglang may naalala si Yuseong na pamilyar sa nangyayari ngayon. Tinawag na ni Giho ang iba pa para umupo na nang makakain na sila. Habang nakaupo na si Giho ay napapaisip si Yuseong sapagkat naalala niya na ang tao na gumagawa ng tulad ng ginagawa ni Giho ngayon ay siya sa dati niyang buhay. Kaparehas na kaparehas ang mga sinasabi niya noon sa mga sinasabi ni Giho ngayon.